Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagpabalik upang magpahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. At ito na po ang kwento. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mayet. Hindi ko tunay na pangalan. 30 anyos na po ako, may isang anak at kasal sa Mr. Kong si Ronnie. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Isa siyang construction foreman sa Maynila. Pero hindi ko po sinusulat ang liham na ito para ipagmalaki sa inyo. Sa totoo lamang kasi, halos mabigat sa loob kong isulat ito. Gusto ko nga lang sanang humingi ng opinyon kung ano ba ang tingin nyo sa babaeng katulad ko. Isang misis na nagkamali. Opo, nagkamali ako at ang pinakamasakit sa lahat ay sa ninong pa namin ng aking asawa sa kasal. Balikbayan siyang galing Amerika. Matagal na nga siyang kaibigan ng pamilya. Siya ay matandang binata, magalang, mapagbigay at kahit 51 na siya, ay grabe pa rin kung magdala ng sarili. Maayos siyang manamit, mabango, at may kumpiyansa sa sarili. Noong una para siyang tatay na mapagkakatiwalaan. Hanggang naging iba na nga noong dumating ang matanda galing Amerika. Halos buong barangay ay nagkagulo. May pasalubong siya sa lahat. Pati mga kapitbahay pa nga namin ay may mga kanya-kanyang tsokolate at pabango. Pero iba ang sa akin. Noong una, t-shirt lamang. Pero sumunod, may pabango na. Bagay nga daw kasi sa akin. Dahil amoy chicks daw talaga ang pabangong iyon at ako ang naalala ng naamoy niya iyon. Natawa na nga lang ako dahil nasanay na nga ako sa mga pabiro niyang ganoon. Lagi naman siyang kwela. Pero nung isang gabi, habang ang asawa ko ay nasa night shift, kumatok siya sa bahay. Dalawa lang kami noon ni Baby Shane sa bahay. Hindi niya rin tunay na pangalan. Pagbukas ko pa nga ay may dala siyang pagkain. Mayet, baka hindi ka pa kumakain. Ayoko pa namang naiisip na nagutom ka. Sambit niya sabay ngiti. Kinilabutan ako ng mga oras na iyon sa biro niya. Pero hindi yung kilabot na takot Iba. Parang may kakaiba kasi sa tingin niya. Salamat po, Ninong. Sagot ko naman habang nilalapag ko sa lamesa ang daladala niya. Hindi mo na nga kailangang tawagin pa akong Ninong kapag tayong dalawa lamang. Aminin ko, nagulat ako nung sabihin niya yun. Pero tinanggap ko ang mga katagang iyon. Itinawa ko yun at binaliwala. Pero nung akbayan niya ako sa mga balikat ay napatingin na nga ako sa mga mata niya at sa hindi maintindihang dahilan, hindi ako umiwas. Kinabukasan ay bumalik ang matanda. May dala namang ice cream yun. Sabi nga niya, dessert para sa dessert. Hindi ko alam kung sinasadya pa niya magbiro ng medyo may kahulugan. O iba na talaga ang ibig niyang ipahiwatig. Hindi nga kasi siya tulad ng asawa ko. Si Ronnie pagod lagi. Hindi malambing, hindi pala biro. Hindi nga ako pinapansin kapag bagong gupit ako o kung nagpapaganda ako para sa kanya. Magkaiba sila ang dalawa ng matanda. Bagay sa iyo ang kulay ng duster mo, Mayet. Mas lalo kang gumaganda. Para akong tanga na natutuwa pa. Nakakahiyamang aminin. Pero gumaan ang loob ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi pa nga, habang nagpapa-breastfeed ako sa baby ko at nakabukas ang blusa ko. Biglang nandoon na naman siya at saktong wala na naman ang mister ko. Pwede ba akong tumuloy, Mayet? Pagtatanong naman niya. Lumapit siya habang nakatingin sa akin. Dapat umiwas ako. Dapat sinarado ko agad ang blouse ko. Pero hindi ko yun ginawa. Maganda ka, Mayet. Bulong niya habang marahang inaabot ang kamay ko. Hindi ako nakagalaw ng mga oras na iyon. Natulala ako.
Hanggang sa mapansin ko na lamang na lumapat ang labi niya sa noo ko, pababa sa labi ko. Hindi ko na nga alam kung bakit hindi ko siya tinulak eh. Wala akong nasabi. Basta, Ninong, mali ito eh. Pagbulong ko. Pagkatapos ng gabing iyon, ay halos ayoko nang tumingin sa salamin, lalo na sa mister ko. Pero anong magagawa ko kung ang puso ko ay parang nalilito tuwing wala ang asawa ko? Si Ninong Ben ang bumubuo ng araw ko. Sa umaga'y may dala siyang tinapay at sa gabi ay kwento. Minsan tumutulong sa gawaing bahay hanggang sa unti-unti dumalas ang aming naunang sandali. Pero sa bawat kilos nga namin ay may kasamang kaba, takot at lalo na konsensya. Hindi ko nga masabi sa sarili ko, nakabit ko siya. Pero sa totoo lamang, parang ganoon na nga. Ngayon ay 2 buwan na nga ang nakalipas. Simula nung nabuo ang bawal naming relasyon, hindi ko alam kung totoo bang may damdamin siya para sa akin o dahil lang sa uhaw na matagal na niya nga pinipigilan. At ang mister ko, wala siyang kaalam-alam pero parang napapansin kong nagbabago siya. Mas madalas na nga siyang umuuwi ng maaga, mas sweet at mas mapagpansin. Siguro dahil nararamdaman niya na nawawala na sa akin at pilit iyong binabalik. Pero ano pong gagawin ko? Ititigil ko na ba ang lahat sa amin ng matanda kahit masaya ako sa mga sandaling kapiling ko siya? O dapat ba aminin ko kay Ronnie ang totoo? Kahit masira nga ang lahat, hindi ako perpekto, pero gusto ko pa rin itama ito. Ang tanong lamang paano? Hindi ko na rin po alam kung ilang beses na kaming nagkasala. Hindi ko na nga rin mabilang kung ilang beses akong nagsabing huling beses na iyon. Pero sa tuwing nakikita ko siya at nakakasama, parang may magnet sa katawan ko. Parang hinahanap-hanap ko sa katawan ko ang presensya niya. Yung lambing na matagal ko nang hindi natamasa. Pero may isang araw na muntik na mabuking ang lahat-lahat. Nagpunta ba naman si Ninong ng tanghali sa bahay? Wala si Ronnie. At tulog si baby sa kwarto. Habang abala naman kami sinasamantala ang pagkakataon sa sofa, biglang may kumatok. Malakas iyon. Sunod-sunod. Tila ba may galit sa pinto. Si Ronnie ang unang pumasok sa isipan ko. Halos mahulog o magulat ako sa kaba. Agad ako napatayo. At si Ben naman ay dali-daling inayos ang sarili. Dumungo kami sa bintana. Buti na lamang at hindi si Ronnie. Kumpare lang niya. Naghahanap ng susi ng tricycle. Pero sa moment ngang iyon, parang nanlalamig ako ng sobra. Doon ko naramdaman na kahit gaano pa kalambing ang matanda, kahit gaano pa nakakabaliw ang mga nakaw namin sandali, ay hindi ito tama. Pero sa kabila nga noon, ay hindi pa nga agad ako natuto. Naging makulit pa rin ang puso ko. Pilit kong umiwas o akong umiwas sa mga sandaling iyon. Sa mga chat ni Ben. Hindi ko siya pinagbubuksan ng pinto kahit may dala siyang ulam at prutas. Tiniis ko ang lahat. Kahit gusto ko nga siyang makita. Pero isang gabi, bigla siyang dumating. Basang-basa ng ulan. Mayi, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo naman ako iniiwasan? Umagsak ang luha ko. Nalito eh. Maliho tayo. May asawa ako. At ikaw dapat. Hindi ko na nga natuloy yung sasabihin ko nang bigla siyang tumawa. Pero tila malungkot na tawa. Alam mo ba, hindi lang naman ikaw ang nadadalan ko ng mga ganito. Alam mo, matagal na ako nagmamahal sa iyo noon pa. Kahit na nung dalaga ka pa. Pero pinilit kong respetuhin si Ronnie. Pero ngayon, ikaw na ang lumapit nang bigyan mo ko ng pagkakataon. Hindi ko na nga kayang umiwas pa. Gusto kita. Gusto ko'y akin ka lamang ngayon. Simula nga noon, naguluhan na nga talaga ako. Hindi ko alam kung totoo bang mahal niya ako o dahil lang sa katawan ko. At hindi ko nga rin alam kung mahal ko pa ba si Ronnie o dahil lamang sa asawa ko siya. Isang gabi pa nga, habang natutulog ang asawa ko, nahulog ang cellphone niya.
Nakatanggap siya ng message sa GC nila ng mga katrabaho. Pre, magaling yan si Ronnie. Kahit pagod sa trabaho, hindi nawawala ang dasal para sa pamilya. Saludo kami. Bigla akong natahimik. Sa kabila nga ng lahat ng kasalanan ko, siya pa rin pala ang umaalala para sa akin. Doon nga ho ako naiyak. Sa unang pagkakataon, dahil sa konsensya. Kinabukasan, kinausap ko si Ninong sa barangay namin. Kailangan na muna natin itigil to. Tumango siya. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Kung yan ang gusto mo, Mayet, tatanggapin ko. Pero wag mong kalimutan, minahal kita. Hindi lang dahil sa katawan mo, kung hindi dahil sa iyo. Umalis siya at sa huling sulyap ko, parang nabunutan nga ako ng tinik. Pero may sugat na naiwan. Pag uwi ko pa nga, si Ronnie ay nasa sala. May hawak na sobre, galing daw kay Ninong. Pagbukas ko ay may sulat iyon. Ronnie, patawad kung nagkulang ako bilang ninong. Aalis na ako at babalik ng Amerika. Huwag mong sisihin ang asawa mo. Kung merong mang nagkulang ay ako yun. Inalagaan ko ang puso niya habang abala ka. Pero ikaw pa rin ang dapat niyang ibigin dahil ikaw ang pamilya niya. Ako'y bisita lamang. Nangilid ang luha ko habang minabasa ni Ronnie ang sulat. Wala siyang sinabi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Mula nang mabasa ng asawa ko ang sulat ng matanda, akala ko yun na ang katapusan. Akala ko pa nga ay mag-aal sa balutan na nga siya ng gamit. Magwawala, sisigaw. Siguro kung ibang lalaki yun, baka tinadyakan na ang pinto. Pero hindi ganoon ang asawa ko. Tahimik lamang siyang umalis noong araw na yun. Wala siyang dalang bag, wala siyang bitbit, kung hindi mga tanong sa mga mata. Iniwan niya akong umiiyak sa gilid ng kama. Yakap-yakap si baby. Hindi ako makatulong noong gabing iyon. Hindi lang dahil sa takot na baka mawala siya, kung hindi dahil sa konsensyang paulit-ulit akong binubulungan na mga salitang, "Bakit ginawa mo iyon, Mayet?" Lumipas ang 3 araw, walang text, walang tawag, walang paramdam ang mister ko. Doon ko naramdaman ang tunay na sakit ng pangungulila. Gumising ako ng maaga at nilinis ang bahay. Nagluto ng paborito niyang sinigang. Kahit alam kong baka hindi siya kumain, pero ginagawa ko pa rin para bang umaasa pa rin ako. Hanggang isang gabi, habang nag-aasikaso ako kay Shayna, nagpagbukas ko, si Ronnie, may dala siyang envelope. Hindi pasalubong, hindi pera, kung hindi papeles. Nilapitan niya ako at napaupo sa harapan ko. Tahimik, walang halik, walang ngiti. Maye, pinatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nasaktan. Tumango naman ako. Pilit na pinipigil ang mga luha. Pero kung totoong gusto mong magbago, ito ang kailangan nating gawin. Counseling. Magsimula tayo sa malinis. Gusto kong marinig mula sa iyo na lahat ng ginawa mo, lahat ng rason mo. Binuksan niya ang envelope. Nandoon ang schedule ng marriage counseling sa simbahan. Umiyak na nga lang po ako ng mga oras na yun. Hindi ako umiyak sa galit o takot. Umiiyak ako dahil sa hiya, sa pagpapasalamat, dahil kahit nasaktan ko siya, ay may lugar pa rin ako sa puso niya. Simula nga noon ay hindi naging madali ang lahat. Araw-araw kong sinusubok. Minsan hindi niya ako kinakausap. Minsan umiiwas siya sa kama. Pero tiniis ko ang lahat. Tiniis ko dahil deserve ko yun. Sa counseling, sinabi ko lahat. Inamin ko pati ang mga detalye. Nakakahiya man pero mas masakit ang mabuhay sa isang kasinungalingan. 8 buwan ang lumipas. Maayos na nga kami ni Ronnie. Hindi pa gaya ng dati pero mas totoo na, mas bukas at mas marunong kaming magsabi ng kulang, ng gusto at ng hinanakit at pangangailangan. At ang matanda ay hindi na nga bumalik. Binalitaan namin o nabalitaan namin na nasa Chicago na daw. Hindi ko na siya hinabol, hindi ko na nga siya kinamusta dahil alam kong minsan kahit puno ng aliw ay kailangan mo tanggapin, hindi lahat ng gusto mo ay para sa iyo. Kaya't ang tanong ko lang lahat sa inyo,
Dapat bang pagkatiwalaan muli ang isang tulad ko? Kahit na nagsisisi na? Kahit na nagsimula na ulit? Alam ko hindi lahat ng kwento ng pagtataksil ay may happy ending. Pero sana, ito kahit papaano ay magkaroon ng bagong simula. Babae lang po ako. Mahina minsan. Nagkakamali minsan. Pero lumalaban. Sana kung may babaeng katulad ko na nabubuhay, mabasa niya ito. At sana, piliin niya ang tama bago pa mahuli ang lahat. Nagmamahal, Mayet. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayong araw na sana po ay nagustuhan ninyo at nakapulutan ninyo ng aral. Hanggang sa muli!